Sa mundo na puno ng ingay, madali tayong matukso na ipagsigawan ang bawat hakbang, bawat plano, bawat ambisyon. Pero ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa palakpak o validation ng iba. Ang panalo ay bunga ng tahimik na simula, matibay na disiplina at walang sawang paghahanda. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sakripisyo mo. Ang resulta na mismo ang magsasalita. Do the work in silence. Let victory speak. Ito ang prinsipyo ng librong ito. Isang gabay para gawing lifestyle ang disiplina at hayaan ang panalo ang mag-ingay para sa atin. Kung handa ka na, simulan na natin. Chapter 1. Tahimik na simula. The power of starting quietly. Maraming tao ang gustong magsimula ng isang bagay na may kasamang ingay, announcement sa social media, kwento sa barkada, o kahit simpleng abangan nyo ako. Pero ang tunay na lakas ng simula ay nasa katahimikan. Kapag tahimik kang nagsimula, wala kang inaasahang palakpak, wala kang inaasahang validation. Ang meron lang ay ikaw, ang disiplina mo, at ang pangarap na gusto mong abutin. Tahimik na simula ay parang pagtatanim ng buto. Hindi mo agad makikita ang bunga, pero sa ilalim ng lupa, may nangyayaring proseso. Ang ugat ay unti-unting lumalalim, kumakapit sa lupa, at naghahanda para sa paglago. Ganito rin ang disiplina, hindi agad nakikita ng iba, pero sa katahimikan, doon lumalakas ang pundasyon. Why discipline thrives in silence? Kapag tahimik ang simula, mas nakakapag-focus tayo sa proseso kaysa sa resulta. Walang pressure na magpakitang gilas, walang expectation na kailangan agad magtagumpay. Ang disiplina ay mas madaling i-cultivate kapag wala kang iniisip na audience. Walang distraction ng validation. Hindi mo kailangan ng likes o comments para magpatuloy. Mas genuine ang effort. Dahil walang nanonood, ang bawat hakbang ay para sa sarili mo. Hindi para sa impression ng iba. Mas matibay ang ugat ng habit. Kapag walang ingay, mas nakakapag-focus ka sa consistency. Ang katahimikan ay parang shield. Pinoprotektahan ka nito mula sa ingay ng mundo, mula sa comparison, mula sa pressure. Doon lumalakas ang disiplina. Sa mga oras na walang nakakaalam na gumigising ka ng alas 5 ng umaga para mag-jogging o nag-aaral ka ng bagong skill habang tulog ang lahat. Filipino examples of humble beginnings. Kung titingnan natin ang mga kwento ng tagumpay sa Pilipinas, makikita natin na halos lahat ay nagsimula sa tahimik na paraan. Sari-sari store owners. Maraming negosyante ang nagsimula sa maliit na tindahan sa harap ng bahay. Walang press release, walang grand opening. Tahimik lang silang nagbukas, nagbenta ng candy, soft drinks, at noodles. Pero sa consistency, lumaki ang tindahan, naging grocery, at kalaunan ay naging supermarket. Athletes training in the dark. Isipin mo ang mga boksingero tulad ni Manny Pacquiao. Bago siya naging world champion, gumigising siya ng madaling araw para mag-training. Walang camera, walang cheering crowd, tahimik na pawis at sakripisyo ang puhunan. OFWs saving silently. Maraming kababayan natin ang tahimik na nagtatrabaho abroad. Hindi nila ipinopost ang bawat overtime o bawat sakripisyo. Pero sa katahimikan, nakakapag-ipon sila, nakakapagpatayo ng bahay, nakakapagpaaral ng anak. Ang mga kwentong ito ay nagpapatunay. Hindi kailangan ng ingay para magsimula. Ang kailangan ay tahimik na commitment. The psychology of silent beginnings. May malalim na dahilan kung bakit mas epektibo ang tahimik na simula. Sa psychology, tinatawag itong intrinsic motivation. Yung drive na galing sa loob, hindi sa labas. Kapag nagsimula ka ng tahimik, ang motivation mo ay hindi applause, kundi ang sariling desire na magbago o magtagumpay. Kapag ang simula ay maingay, madalas nauubos ang energy sa pagpapakita kaysa sa paggawa. Pero kapag tahimik, lahat ng energy ay napupunta sa aksyon. Ang katahimikan ay nagiging fertile ground para sa growth.
Practical ways to start quietly. Kung gusto mong magsimula ng bagong habit o project, subukan mong gawin ito ng walang announcement. Narito ang ilang practical na paraan. Keep it private journal. Isulat mo lang ang progress mo sa notebook, hindi sa Facebook. Micro steps. Simulan sa maliliit na hakbang na hindi kailangan ipaalam sa iba. Silent accountability. Mag-set ng alarm, mag-track ng progress, pero huwag mo munang i-share. Celebrate internally. Kapag may maliit na progress, magpasalamat sa sarili, hindi sa audience. Filipino cultural lens, hiya and pakikisama. Sa kultura natin, malakas ang konsepto ng hiya at pakikisama. Minsan, nahihiya tayong magsimula ng bago kasi baka pagtawanan. O kaya gusto nating ipaalam agad para may pakikisama. Pero ang tahimik na simula ay hindi kawalan ng pakikisama. Ito ay pagpili ng tamang oras. Kapag dumating ang panalo, doon mo na lang ipakita. Ang hiya ay nagiging protection din. Kapag tahimik kang nagsimula, hindi mo kailangang ipaliwanag sa iba kung bakit ka nag-fail sa unang attempt. May freedom kang magkamali, bumangon, at magpatuloy ng walang judgment. Reflection, planting seeds in silence. Isipin mo ang sarili mo bilang magsasaka. Hindi mo ipapakita sa lahat ang bawat buto na itinatanim mo. Tahimik kang nagtatanim, nagdidilig, nag-aalaga. At kapag dumating ang panahon ng ani, doon mo ipapakita ang bunga. Ganito ang prinsipyo ng tahimik na simula. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat hakbang. Ang kailangan mo lang ay commitment na magpatuloy kahit walang nakatingin. Closing thought. Ang tahimik na simula ay hindi kahinaan. Ito ay katalinuhan. Ito ay disiplina. Ito ay pagpili na mag-focus sa proseso kaysa sa applause. Sa katahimikan, doon lumalakas ang ugat ng tagumpay. At kapag dumating ang araw ng panalo, hayaan mong iyon ang magsalita para sa'yo. Chapter 2. Ang lakas ng disiplina. Building habits without needing applause. Kung ang tahimik na simula ang ugat ng tagumpay, ang disiplina naman ang puno na tumutubo mula rito. Disiplina ang nagbibigay ng lakas para magpatuloy kahit walang palakpak, kahit walang audience, kahit walang instant reward. Sa mundo ngayon na puno ng ingay at validation, mahirap magtrabaho ng walang recognition. Pero ang tunay na panalo ay nakukuha ng mga taong marunong magtrabaho ng tuloy-tuloy kahit walang nakatingin. Disiplina ay hindi glamorous. Hindi ito viral video, hindi ito trending hashtag. Disiplina ay simpleng paulit-ulit na aksyon. Gumising ng maaga, mag-ipon kahit maliit, mag-aral kahit walang exam, mag-practice kahit walang competition. At sa bawat araw na inuulit mo ang tamang aksyon, mas lumalakas ang ugat ng habit mo. Kapag wala kang inaasahang palakpak, mas genuine ang effort mo. Hindi mo ginagawa para sa likes, kundi para sa sarili mong growth. Ang disiplina ay parang invisible armor. Pinoprotektahan ka nito laban sa tukso ng katamaran, laban sa ingay ng mundo, laban sa sarili mong excuses. Daily grind, small wins compound over time. Maraming tao ang naghahanap ng big break, yung isang malaking panalo na magbabago ng buhay nila. Pero ang sikreto ng tagumpay ay nasa maliliit na panalo na paulit-ulit mong ginagawa araw-araw. Pag-iipon ng piso kada araw. Hindi mo mararamdaman agad, pero sa loob ng isang taon, may 365 piso ka na. Sa loob ng 10 taon, libo-libo na. Pag-jogging ng 20 minuto kada umaga. Hindi mo agad makikita ang resulta, pero sa loob ng 6 na buwan, mas malakas ang katawan mo, mas malinaw ang isip mo. Pagbabasa ng 10 pahina kada gabi. Hindi mo agad matatapos ang libro, pero sa loob ng 1 buwan, 3 libro na ang nabasa mo. Ang disiplina ay hindi tungkol sa laking hakbang, kundi sa consistency ng hakbang. Ang maliliit na panalo ay nagiging malalaking tagumpay kapag pinagsama-sama. Ito ang tinatawag na compound effect.
Ang lakas ng disiplina ay nasa kakayahan nitong magparami ng resulta sa pagdaan ng panahon. Gawing lifestyle ang disiplina, mindset. Maraming tao ang nakikita ang disiplina bilang temporary sacrifice. Magpapakapagod ako ngayon para sa exam bukas. Mag-iipon ako ngayon para sa bakasyon next year. Pero ang tunay na lakas ng disiplina ay kapag ginawa mo itong lifestyle. Kapag disiplina ay lifestyle, hindi na siya seasonal. Hindi na siya nakadepende sa deadline o sa event. Disiplina ay nagiging natural na bahagi ng araw mo, parang pag-toothbrush o pagkain. Lifestyle ng health, hindi lang diet kapag summer, kundi consistent na healthy choices araw-araw. Lifestyle ng financial discipline, hindi lang ipon kapag may project, kundi consistent na budgeting kahit ordinaryong buwan. Lifestyle ng learning, hindi lang aral kapag may exam, kundi tuloy-tuloy na curiosity at growth. Kapag disiplina ay lifestyle, hindi mo na kailangan ng motivation. Ang motivation ay pabago-bago, pero ang lifestyle ay automatic. Hindi mo na kailangan pilitin ang sarili mo kasi natural na siyang ginagawa. Filipino lens, disiplina sa araw-araw. Kung titingnan natin ang kultura ng Pilipino, makikita natin ang disiplina sa maliliit na bagay. Jeepney drivers, gumigising ng madaling araw para magpasada kahit walang palakpak. Ang disiplina nila ang bumubuhay sa pamilya. Students sa probinsya, naglalakad ng ilang kilometro papunta sa eskwela. Araw-araw, kahit umuulan. Hindi sila naghahanap ng recognition, pero ang disiplina nila ang nagdadala ng diploma. Nanay na nagbabudget, tahimik na nagtatabi ng pera, nagtatanggal ng luho para may pang-tuition ng anak. Hindi ito viral, pero ito ang tunay na lakas ng disiplina. Ang balik ng mga kwentong ito ay nagpapatunay. Disiplina ay hindi abstract concept. Disiplina ay buhay na araw-araw nating nakikita sa paligid. The science of discipline. Sa psychology, may konsepto ng delayed gratification, ang kakayahan na maghintay ng reward. Ang mga taong marunong maghintay ay mas nagiging successful sa buhay. Ang disiplina ay essentially delayed gratification, pagpili ng hirap ngayon para sa mas malaking reward bukas. May kilalang eksperimento, ang marshmallow test, kung saan binigyan ng marshmallow ang mga bata. Kung makakapaghintay sila ng 15 minuto nang hindi kinakain, bibigyan sila ng isa pang marshmallow. Ang mga batang nakapaghintay ay lumaki na mas successful sa academics, career, at relationships. Ganito rin ang disiplina sa buhay natin. Kapag kaya mong maghintay, kaya mong magtiis, kaya mong magtrabaho ng walang instant reward, doon lumalabas ang tunay na lakas ng disiplina. Practical strategies to strengthen discipline. Kung gusto mong gawing lifestyle ang disiplina, narito ang ilang practical na hakbang. Set micro goals. Huwag agad mag-target ng malaki. Simulan sa maliit na hakbang na kaya mong ulitin. Track progress. Gumamit ng notebook o app para makita ang consistency mo. Remove temptations. Kung gusto mong mag-ipon, huwag kang mag-scroll sa online shopping apps. Reward yourself wisely. Magbigay ng maliit na reward kapag consistent ka pero huwag sobra. Surround yourself with discipline. Piliin ang mga kaibigan na may disiplina kasi nakakahawa ang environment. Reflection. Disiplina as muscle. Isipin mo ang disiplina bilang muscle. Kapag hindi mo ginagamit, humihina. Kapag araw-araw mong ginagamit, lumalakas. Hindi mo agad makikita ang resulta, pero sa pagdaan ng panahon, mas matibay ang muscle ng disiplina mo. Kapag disiplina ay lifestyle, hindi mo na kailangan ng motivation. Ang katawan mo mismo ang hahanap ng routine. Ang isip mo mismo ang maghahanap ng consistency. At kapag dumating ang panahon ng panalo, hindi ka magugulat kasi alam mong pinaghirapan mo ito sa katahimikan. Closing thought. Ang lakas ng disiplina ay hindi nakikita sa palakpak, kundi sa consistency. Hindi ito tungkol sa big break, kundi sa daily grind. Hindi ito tungkol sa temporary sacrifice, kundi sa lifestyle. Kapag ginawa mong lifestyle ang disiplina,
hindi mo na kailangan ipaalam sa mundo. Ang panalo na mismo ang mag-iingay para sa'yo. Chapter 3. Iwasan ang ingay ng mundo. Social media distractions and validation culture. Sa panahon ngayon, halos lahat ng tao ay may hawak na cellphone. Isang pindot lang, makikita mo na ang buhay ng iba, kung saan sila kumakain, kung anong suot nila, kung anong achievement nila. At dahil dito, nabuo ang isang kultura ng validation. Para bang ang halaga ng tao ay nakadepende sa dami ng likes, shares, at comments. Ito ang ingay ng mundo, ang pressure na magpakita, ang tukso na mag-compare, at ang trap ng instant gratification. Kapag hindi tayo maingat, ang ingay na ito ay nagiging distraction na pumipigil sa ating disiplina. Scrolling trap. Imbes na magtrabaho, nauubos ang oras sa endless scroll. Comparison trap. Imbes na mag-focus sa sariling progress, ikinukumpara natin ang sarili sa curated highlights ng iba. Validation trap. Imbes na magtiwala sa sarili, naghahanap tayo ng approval ng strangers online. Ang ingay ng mundo ay hindi literal na tunog. Ito ay noise na pumapasok sa isip natin, na nagiging dahilan ng stress, insecurity, at procrastination. Choosing focus over recognition. Kung gusto nating magtagumpay, kailangan nating piliin ang focus kaysa recognition. Ang focus ay tahimik pero productive. Ang recognition ay maingay pero madalas empty. Kapag pinili mo ang focus, mas nakakapagtrabaho ka ng tuloy-tuloy. Hindi mo iniisip kung may nanonood, hindi mo iniisip kung may palakpak. Ang iniisip mo lang ay ang proseso. At sa huli, ang resulta ang magsasalita para sa'yo. Focus builds skill. Kapag nakatutok ka sa practice, lumalakas ang ability mo. Focus builds consistency. Kapag araw-araw mong inuulit ang tamang action, nagiging lifestyle ito. Focus builds confidence. Kapag alam mong pinaghirapan mo ang isang bagay, hindi mo na kailangan ng validation. Recognition ay pansamantala. Likes ay mawawala, comments ay malilimutan. Pero ang skill at confidence na galing sa focus ay pangmatagalan. Practical strategies, digital detox and prioritization. Hindi madaling iwasan ang ingay ng mundo, lalo na kung nakasanayan na natin ang social media. Pero may mga practical na paraan para mabawasan ito at mapanatili ang disiplina. Isa, digital detox. Maglaan ng oras na walang gadgets, kahit isang oras kada araw o isang araw kada linggo. Sa oras na ito, magbasa ng libro, maglakad o mag-reflect. Ang katahimikan ay nagbibigay ng clarity that tayo mahitid siya mo. Kukuha sa ingay ng notifications. Ikalawang, limit notifications. Tanggalin ang unnecessary notifications. Hindi mo kailangan ng alert sa bawat like o comment. Piliin lang ang importanteng alerts, messages mula sa pamilya, reminders sa trabaho. 3. Prioritize tasks. Gumawa ng listahan ng tasks at unahin ang pinakamahalaga. Kapag may malinaw na priorities, mas madali mong iwasan ang distractions. Ang utak mo ay nakatutok sa kung ano ang kailangan, hindi sa kung ano ang trending. 4. Social media fasting. Subukan mong mag-break sa social media, kahit isang linggo lang. Mapapansin mo na mas marami kang oras, mas malinaw ang isip, at mas productive ka. 5. Mindful consumption. Kung gagamit ka ng social media, piliin ang content na makakatulong sa growth mo. Sundan ang mga pages na nagbibigay ng inspiration, hindi ng comparison. Piliin ang mga kwento na nagtuturo, hindi lang nagpapakita. Filipino context, ingay sa araw-araw. Sa Pilipinas, ang ingay ng mundo ay hindi lang social media. Nandyan din ang chismis, ang pressure ng expectations, at ang kultura ng pakikisama. Chismis. Madalas, ang buhay ng tao ay pinag-uusapan ng kapitbahay. Kung hindi ka maingat, mauubos ang energy mo sa pag-iisip ng sasabihin ng iba. Expectations. May pressure na magtagumpay agad.
makatapos ng college, makahanap ng trabaho, magpakasal. Ang ingay ng expectations ay nakaka-stress kung hindi mo pipiliin ang sariling timing. Pakikisama. Minsan, kailangan mong sumama sa barkada kahit ayaw mo dahil ayaw mong mapag-iwanan. Pero kung hindi aligned sa goals mo, ito ay ingay na pumipigil sa disiplina. Ang disiplina ay nangangailangan ng kakayahan na magsabi ng hindi. Hindi sa chismis, hindi sa pressure, hindi sa distractions. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong pumili ng tahimik na landas kahit maingay ang paligid. The psychology of noise and focus. Sa psychology, may konsepto ng attention residue. Kapag lumipat ka ng task, may natitirang bahagi ng isip mo na nakatutok pa rin sa dating task. Kapag palipat-lipat ka ng focus, mula sa trabaho, sa social media, sa chismis, hindi mo nabibigay ang buong energy sa isang bagay. Ang ingay ng mundo ay nagdudulot ng attention residue. Hindi ka makapag-focus kasi hati ang isip mo. Pero kapag natutunan mong iwasan ang ingay, mas buo ang energy mo sa isang task. Mas mabilis kang matatapos, mas mataas ang quality ng output mo. Reflection. Silence as superpower. Isipin mo ang silence bilang superpower. Sa katahimikan, mas malinaw ang isip. Sa katahimikan, mas malakas ang focus. Sa katahimikan, mas tumitibay ang disiplina. Kapag natutunan mong iwasan ang ingay ng mundo, nagiging advantage ito. Habang ang iba ay nauubos ang oras sa validation, ikaw ay tahimik na nagtatayo ng skill. Habang ang iba ay nalulunod sa comparison, ikaw ay tahimik na nag-iipon ng confidence. Habang ang iba ay nakatali sa expectations, ikaw ay tahimik na gumagawa ng sariling landas. Closing thought. Ang ingay ng mundo ay hindi mawawala. Laging may social media, laging may chismis, laging may pressure. Pero may choice tayo. Pipiliin ba natin ang ingay o pipiliin natin ang focus? Kapag pinili natin ang focus, mas lumalakas ang disiplina. Mas nagiging malinaw ang landas. Mas nagiging matibay ang ugat ng tagumpay. At sa huli, ang panalo na mismo ang mag-iingay para sa'yo. Chapter 4. Pagsubok at pagdududa. Handling criticism and self-doubt. Silently. Walang tao na nagtagumpay nang hindi dumaan sa pagsubok. Walang tao na lumago nang hindi nakaranas ng pagdududa. Ang disiplina ay hindi lang tungkol sa consistency. Ito rin ay tungkol sa kakayahang magpatuloy kahit may bumabatikos, kahit may bumubulong sa isip mo na hindi mo kaya. Kapag dumating ang criticism, natural na masaktan. Kapag dumating ang self-doubt, natural na manghina. Pero ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong harapin ang mga ito ng tahimik. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat. Hindi mo kailangang mag-post ng rebuttal. Ang kailangan mo lang ay magpatuloy. Criticism as feedback. Hindi lahat ng batikos ay masama. Minsan, may aral na nakatago. Self-doubt as signal. Kapag nagdududa ka, ibig sabihin lumalabas ka sa comfort zone. Silence as shield. Kapag tahimik kang nagpatuloy, hindi ka nauubos sa drama. Ang pagsubok at pagdududa ay hindi dapat maging hadlang. Dapat maging gasolina. Resilience in Filipino context. Kung titingnan natin ang buhay ng mga Pilipino, makikita natin ang resilience sa bawat kwento. OFUs. Marami nga kababayan natin ang nagtrabaho abroad, malayo sa pamilya, malayo sa comfort zone. Araw-araw silang dumadaan sa homesickness, discrimination, at pagod. Pero sa kabila ng lahat, tahimik silang nag-iipon. Tahimik silang nagtatagumpay. Students. Maraming estudyante ang nag-aaral sa ilalim ng ilaw ng kandila o naglalakad ng kilometro para makapasok sa eskwela. May pagdududa, may hirap, pero tuloy-tuloy. Breadwinners. Ang mga tatay at nanay na gumigising ng madaling araw para magtrabaho, kahit pagod, kahit kulang ang kita. Tahimik nilang hinaharap ang pagsubok
dahil alam nilang may umaasa sa kanila. Resilience ay hindi loud. Resilience ay tahimik. At sa katahimikan, mas tumitibay ang loob. Turning challenges into fuel. Ang pagsubok ay parang apoy. Maaari kang masunog o maaari kang tumibay. Nasa iyo ang choice. Kapag pinili mong gawing gasolina ang pagsubok, mas lalakas ka. Failure as teacher. Kapag bumagsak ka, may aral kang makukuha. Criticism as sharpening tool. Kapag binatikos ka, may pagkakataon kang mag-improve. Self-doubt as motivator. Kapag nagdududa ka, mas lalo mong pinapatunayan sa sarili mo na kaya mo. Ang pagsubok ay hindi sign na dapat kang tumigil. Ito ay sign na nasa tamang landas ka. Ang mga taong walang pagsubok ay madalas walang ginagawa. Pero ang mga taong may pagsubok ay yung mga taong sumusubok. The psychology of doubt and growth. Sa psychology, may konsepto ng growth mindset. Ang growth mindset ay paniniwala na ang kakayahan ay hindi fixed, kundi pwedeng lumago. Kapag may pagdududa ka, normal lang. Pero kung may growth mindset ka, makikita mo ang pagdududa bilang oportunidad para lumakas. May isa pang konsepto, resilience theory. Ang resilience ay kakayahang bumangon mula sa adversity. Ang mga taong resilient ay hindi immune sa sakit, pero marunong silang mag-recover. At ang recovery ay mas mabilis kapag may disiplina. Kapag pinagsama mo ang growth mindset at resilience, nagiging unstoppable ka. Ang pagdududa ay nagiging signal ng growth. Ang pagsubok ay nagiging training ground ng lakas. Practical strategies to overcome criticism and doubt. Narito ang ilang practical na paraan para harapin ang pagsubok at pagdududa ng tahimik. Reframe criticism. Huwag agad masaktan. Tanungin, may aral ba dito? Talk to yourself kindly. Kapag nagdududa ka, kausapin ang sarili mo na parang kaibigan. Focus on progress, not perfection. Kahit maliit na hakbang, celebrate internally. Limit exposure to negativity. Kung may taong puro batikos, bawasan ang oras sa kanila. Build a support system. Piliin ang mga tao na nagbibigay ng encouragement, hindi ng ingay. Practice gratitude. Kapag overwhelmed ka, maglista ng bagay na ipinagpapasalamat mo. Filipino cultural lens, hiya and pakikisama in challenges. Minsan, ang hiya at pakikisama ay nagiging dagdag na pagsubok. Nahihiya tayong mag-fail kasi baka pagtawanan. Nahihiya tayong magsabi ng hindi kasi baka masabing suplado. Pero ang disiplina ay nangangailangan ng kakayahang mag-prioritize. Kapag may pakikisama na hindi align sa goals mo, kailangan mong pumili. Hindi ito kawalan ng respeto. Ito ay pagpili ng tamang landas. Kapag may hiya na pumipigil sa growth mo, kailangan mong tandaan, ang tunay na hiya ay kapag hindi mo tinupad ang potential mo. Reflection. Silent strength. Isipin mo ang sarili mo bilang bakal na pinapanday. Kapag pinapalo ng martilyo, mas tumitibay. Kapag nilulubog sa apoy, mas nagiging matatag. Ganito ang pagsubok at pagdududa. Hindi ito para sirain ka, kundi para patibayin ka. Kapag tahimik mong hinaharap ang pagsubok, mas lumalakas ang loob. Kapag tahimik mong nilalabanan ang pagdududa, mas tumitibay ang disiplina. At sa huli, ang katahimikan mo ang magiging lakas mo. Closing thought. Ang pagsubok at pagdududa ay hindi mawawala. Laging may criticism, laging may failure, laging may doubt. Pero may choice tayo. Titigil ba tayo o gagawin nating gasolina ang lahat ng ito? Kapag pinili natin ang resilience, mas lalakas ang disiplina. Kapag pinili natin ang growth mindset, mas lalawak ang potential. Kapag pinili natin ang katahimikan, mas lalalim ang ugat ng tagumpay. At kapag dumating ang araw ng panalo, hindi mo na kailangang ipaliwanag. Ang resulta na mismo ang mag-iingay para sa'yo. Chapter 5. Ang tahimik na paghahanda. Preparation behind the scenes.
Kung ang disiplina ay ugat ng tagumpay, ang tahimik na paghahanda naman ang lupa kung saan ito tumutubo. Maraming tao ang gustong makita agad ang resulta, pero ang tunay na panalo ay nakasalalay sa mga oras na walang nakakaalam. Ang paghahanda ay hindi glamorous, walang spotlight, walang palakpak. Pero ito ang invisible foundation ng lahat ng tagumpay. Kapag tahimik kang naghahanda, mas nakakapag-focus ka sa proseso. Hindi mo iniisip ang impression ng iba, hindi mo iniisip ang applause. Ang iniisip mo lang ay paano ka magiging handa sa tamang oras. Ang paghahanda ay parang rehearsal na walang audience. At kapag dumating ang performance, handa ka na kahit hindi alam ng iba kung gaano karaming oras ang ginugol mo sa likod ng entablado. The unseen sacrifices that lead to success. Ang paghahanda ay laging may kasamang sakripisyo. At kadalasan, ang mga sakripisyong ito ay hindi nakikita ng mundo. Pagpupuyat para mag-aral, walang nakakaalam ng oras na ginugol mo sa pagbabasa ng libro o paggawa ng reviewer. Pag-iwas sa luho. Walang nakakaalam na hindi ka bumili ng bagong gadget para makapag-ipon. Pag-practice ng paulit-ulit. Walang nakakaalam ng pawis na tumulo sa bawat ensayo, sa bawat pagkakamali na paulit-ulit mong itinama. Ang mga sakripisyong ito ay invisible, pero sila ang nagiging dahilan kung bakit handa ka kapag dumating ang pagkakataon. Ang panalo ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng tahimik na paghahanda. Pagod ngayon, panalo bukas. Principle. Isa sa pinakamalakas na prinsipyo ng disiplina ay ang pagod ngayon, panalo bukas. Ang ibig sabihin nito, handa kang magtiis ng hirap ngayon para sa mas malaking reward sa hinaharap. Pagod sa training. Ang atleta ay nagtitrain araw-araw kahit masakit ang katawan. Pero sa competition, siya ang pinakamalakas. Pagod sa trabaho. Ang breadwinner ay nagtatrabaho ng overtime kahit pagod. Pero sa huli, may bahay at education ang pamilya. Pagod sa pag-aaral. Ang estudyante ay nag-aaral ng mahaba kahit boring, pero sa graduation, siya ang nakangiti. Ang pagod ay hindi sayang. Ang pagod ay investment. At ang return ng investment ay panalo. Filipino examples of silent preparation. Kung titingnan natin ang mga kwento ng tagumpay sa Pilipinas, makikita natin ang tahimik na paghahanda sa bawat kwento. Manny Pacquiao. Bago siya naging world champion, gumigising siya ng madaling araw para mag-jogging. Walang camera, walang cheering crowd. Tahimik na pawis ang puhunan. Teachers in rural areas. Gumagawa ng lesson plans sa gabi kahit walang kuryente. Walang nakakaalam ng effort pero nakikita sa klase ang resulta. Farmers. Tahimik na nagtatanim, nagdidilig, nag-aalaga ng lupa. Walang spotlight pero sila ang dahilan kung bakit may pagkain sa mesa. Ang mga kwentong ito ay nagpapatunay. Ang panalo ay bunga ng tahimik na paghahanda. The psychology of preparation. Sa psychology, may konsepto ng mental rehearsal. Kapag ini-imagine mo ang sarili mong gumagawa ng isang bagay, mas handa ka kapag dumating ang actual na pagkakataon. Ang tahimik na paghahanda ay hindi lang physical, kundi mental din. May isa pang konsepto, grit. Ang grit ay kombinasyon ng passion at perseverance. Ang mga taong may grit ay handang magtiis ng hirap para sa long-term goals. At ang grit ay nakikita sa tahimik na paghahanda. Kapag pinagsama mo ang mental rehearsal at grit, nagiging unstoppable ka. Ang paghahanda mo ay hindi lang physical, kundi psychological. At kapag dumating ang pagkakataon, handa ka sa lahat ng aspeto. Practical strategies for silent preparation. Narito ang ilang practical na paraan para mas maging epektibo ang tahimik na paghahanda. Create a routine. Gumawa ng daily schedule na nakatutok sa preparation. Break tasks into chunks, huwag sabay-sabay. Hatiin ang tasks para mas manageable. Practice in private.
Mag-rehearse ng walang audience para mas genuine ang effort. Track progress. Gumamit ng notebook o app para makita ang improvement. Rest strategically. Ang paghahanda ay hindi lang trabaho. Kailangan din ng pahinga. Visualize success. Isipin ang sarili mong nagtatagumpay para mas motivated ka. Filipino cultural lens, hiya and pakikisama in preparation. Minsan, ang hiya at pakikisama ay nagiging hadlang sa tahimik na paghahanda. Nahihiya tayong mag-practice kasi baka pagtawanan. Nahihiya tayong mag-focus kasi baka masabing ambisyoso. Pero ang tunay na hiya ay kapag hindi mo tinupad ang potential mo. Ang pakikisama ay mahalaga, pero hindi dapat maging dahilan para mapabayaan ang preparation. Kapag may barkada na nagyaya ng gala, pero may exam ka bukas, kailangan mong pumili. Ang disiplina ay kakayahang magsabi ng hindi para sa mas malaking oo sa hinaharap. Reflection. Preparation as invisible foundation. Isipin mo ang isang bahay. Ang pundasyon ay hindi nakikita, pero ito ang dahilan kung bakit matibay ang bahay. Ganito rin ang tahimik na paghahanda. Hindi ito nakikita ng mundo, pero ito ang dahilan kung bakit matibay ang tagumpay. Kapag tahimik kang naghahanda, hindi mo kailangan ng validation. Ang validation ay darating kapag nakita ng mundo ang resulta. Ang kailangan mo lang ay commitment na magpatuloy kahit walang nakatingin. Closing thought. Ang tahimik na paghahanda ay hindi glamorous. Walang spotlight, walang applause. Pero ito ang invisible foundation ng lahat ng tagumpay. Kapag handa ka, hindi ka matitinag. Kapag handa ka, hindi ka matatalo. Kapag handa ka, ang panalo na mismo ang mag-iingay para sa'yo. Pagod ngayon, panalo bukas. Ito ang prinsipyo ng tahimik na paghahanda. At kapag dumating ang araw ng panalo, hindi mo na kailangang ipaliwanag. Ang resulta na mismo ang magsasalita. Chapter 6. Kapag dumating ang panalo, victory as the loudest voice. Matagal mong pinaghirapan, tahimik mong sinimulan, disiplina ang naging lifestyle mo, at tiniis mo ang lahat ng pagsubok. Dumating na ang araw ng panalo, at sa araw na ito, hindi mo na kailangang magsalita. Ang panalo na mismo ang magsasalita para sa'yo. Ang tagumpay ay may sariling boses. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung gaano kahirap ang dinaanan mo kasi nakikita ng lahat ang resulta. Hindi mo kailangang magkwento ng bawat sakripisyo kasi ang panalo ay ebidensya ng lahat ng iyon. Ang panalo ay parang kampana, malakas, malinaw at naririnig ng lahat. Kapag dumating ang panalo, hindi mo na kailangang mag-ingay. Ang resulta na mismo ang mag-iingay para sa'yo. Letting results speak louder than words. Maraming tao ang mahilig magkwento ng plano, mag-post ng goals, mag-share ng dreams. Pero ang tunay na inspirasyon ay hindi galing sa salita, kundi sa resulta. Results inspire. Kapag nakita ng tao ang bunga ng disiplina mo, mas malakas ang impact kaysa sa salita. Results prove, hindi mo na kailangang ipaliwanag kung kaya mo. Ang panalo na mismo ang patunay. Results echo, ang tagumpay ay kumakalat kahit hindi mo ipagsigawan. Ang mga tao mismo ang magkukwento ng journey mo. Kapag pinili mong hayaan ang resulta ang magsalita, mas authentic ang inspirasyon. Hindi ito scripted, hindi ito forced. Ito ay natural na bunga ng disiplina. Stories of Filipinos whose success became their testimony. Sa Pilipinas, maraming kwento ng mga taong tahimik na nagsimula, nagtiis ng hirap, at kalaunan ay naging inspirasyon dahil sa kanilang panalo. Manny Pacquiao. Tahimik na nagtraining sa General Santos, walang spotlight. Pero nang manalo siya ng world titles, ang buong mundo ang nag-ingay para sa kanya. Lea Salonga. Tahimik na nag-practice ng boses, walang social media noon. Pero nang makuha niya ang role sa Miss Saigon, ang panalo na mismo ang nagsalita. Ordinary OFWs, tahimik na nagtrabaho abroad, nag-ipon,
nagtiis ng homesickness, pero nang makapagpatayo ng bahay at makapagpaaral ng anak, ang panalo na mismo ang naging kwento ng pamilya. Local entrepreneurs, tahimik na nagsimula sa maliit na tindahan, nagtiis ng puyat at pagod. Pero nang lumaki ang negosyo, ang panalo na mismo ang nagbigay ng respeto. Ang mga kwentong ito ay nagpapatunay. Hindi mo kailangang ipagsigawan ang proseso. Ang panalo na mismo ang mag-iingay para sa'yo. The Psychology of Victory. Sa psychology, may konsepto ng self-efficacy, ang paniniwala na kaya mong magtagumpay. Kapag dumating ang panalo, tumataas ang self-efficacy mo. Mas naniniwala ka sa sarili mo, mas lumalakas ang confidence mo. May isa pang konsepto, social proof. Kapag nakita ng tao ang tagumpay mo, mas naniniwala sila sa kakayahan mo. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Ang panalo na mismo ang ebidensya. Ang panalo ay hindi lang personal reward. Ito ay psychological boost. Ito ay social proof. Ito ay inspirasyon para sa iba. Practical ways to let victory speak. Kapag dumating ang panalo, narito ang ilang practical na paraan para hayaan itong magsalita ng mas malakas. Stay humble, huwag ipagsigawan ng panalo, hayaan ang resulta ang magsalita. Share the journey selectively. Kung magkukwento ka, piliin ang lessons, hindi ang bragging. Celebrate with gratitude. Magpasalamat sa mga tumulong, pero huwag gawing spotlight ang sarili. Use success to inspire. Hayaan ang panalo mong maging encouragement sa iba. Keep working. Huwag tumigil sa panalo. Gamitin ito bilang stepping stone para sa mas malaking goals. Filipino Cultural Lens. Panalo as collective victory. Sa kultura ng Pilipino, ang panalo ay hindi lang personal. Madalas, ito ay collective. Kapag nanalo ang isang atleta, buong bansa ang nagdiriwang. Kapag nakapagtapos ang isang anak, buong pamilya ang proud. Kapag nakapagpatayo ng bahay ang isang OFW, buong barangay ang nakikinabang. Ang panalo ay hindi lang tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa mga taong kasama mo sa journey. Ang panalo ay echo ng disiplina mo, pero ito rin ay regalo sa komunidad mo. Reflection. Victory as echo. Isipin mo ang panalo bilang echo. Hindi mo kailangang sumigaw kasi ang echo ay natural na kumakalat. Kapag nagtagumpay ka, ang echo ng panalo mo ay maririnig ng iba. Hindi mo kailangang ipilit. Hindi mo kailangang mag-ingay. Ang panalo na mismo ang mag-iingay para sa'yo. Kapag dumating ang panalo, masarap mag-celebrate. Pero mas masarap kapag alam mong ang celebration ay hindi galing sa ingay mo, kundi galing sa resulta mo. Ang panalo ay echo ng lahat ng tahimik na sakripisyo, lahat ng disiplina, lahat ng paghahanda. Closing thought. Kapag dumating ang panalo, huwag mong sayangin sa ingay. Hayaan mong magsalita ang resulta. Hayaan mong ang panalo na mismo ang magbigay ng inspirasyon. Hayaan mong ang panalo na mismo ang mag-ingay para sa iyo. Ang panalo ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng tahimik na simula, ng disiplina, ng resilience, ng paghahanda. At kapag dumating ang araw ng panalo, hindi mo na kailangang magsalita. Ang resulta na mismo ang magsasalita. Kapag dumating ang panalo, ito ang pinakamalakas na boses. Ito ang boses ng disiplina. Ito ang boses ng sakripisyo. Ito ang boses ng tagumpay. At ito ang boses na maririnig ng lahat. Chapter 7. Buhay na may. Halimbawa, living a life that inspires without boasting. Kapag dumating na ang panalo, ang susunod na hamon ay kung paano mo ito ipapamuhay. Hindi sapat na magtagumpay. Mas mahalaga kung paano mo ginagamit ang tagumpay para maging inspirasyon sa iba. Ang tunay na leader ay hindi kailangang mag-ingay. Ang kanyang buhay mismo ang nagsasalita. Ang buhay na may halimbawa ay hindi tungkol sa bragging. Hindi ito tungkol sa pag-post ng lahat ng achievements. Ito ay tungkol sa consistency ng disiplina, sa humility ng puso at sa kakayahang magbigay ng inspirasyon ng walang salita. Inspiration through action.
Kapag nakikita ng tao ang disiplina mo, sila mismo ang nai-inspire. Humility as strength. Kapag hindi mo ipinagyayabang ang panalo, mas tumitibay ang respeto ng iba. Consistency as testimony. Kapag araw-araw mong ipinapakita ang disiplina, hindi mo na kailangang magsalita. Ang buhay na may halimbawa ay parang ilaw. Hindi ito sumisigaw, pero nagbibigay ng liwanag sa paligid. Passing discipline to the next generation. Ang disiplina ay hindi lang para sa sarili. Ang pinakamalaking panalo ay kapag naipapasa mo ito sa susunod na henerasyon. Ang legacy ng disiplina ay mas malakas kaysa sa anumang medalya o tropeyo. Parents to children. Kapag nakikita ng anak ang disiplina ng magulang, natututo sila. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Teachers to students. Kapag nakikita ng estudyante ang consistency ng guro, natututo sila ng value ng effort. Leaders to community. Kapag nakikita ng komunidad ang disiplina ng leader, natututo sila ng value ng responsibility. Ang disiplina ay nakakahawa. Kapag ipinapasa mo ito, mas lumalakas ang epekto. Ang legacy ng disiplina ay hindi natatapos sa iyo. Ito ay nagpapatuloy sa iba. Legacy of silence, echo of victory. Ang pinakamalakas na legacy ay hindi galing sa ingay, kundi sa katahimikan. Kapag tahimik kang nagsimula, tahimik kang nagdisiplina, tahimik kang naghanda, at tahimik mong hinarap ang pagsubok, ang panalo ay natural na mag-iingay. At ang legacy ng katahimikan ay mas tumatagal kaysa sa anumang salita. Legacy of silence. Ang katahimikan ay nagiging foundation ng disiplina. Echo of victory. Ang panalo ay nagiging boses na kumakalat kahit wala kang sinasabi. Generational impact. Ang legacy ay nakikita sa mga anak, sa komunidad, sa bansa. Kapag ang buhay mo ay may halimbawa, ang echo ng panalo mo ay maririnig ng susunod na generation. Filipino examples of legacy through discipline. Maraming kwento sa Pilipinas ng mga taong ang buhay mismo ang naging halimbawa. Jose Rizal. Tahimik na nag-aral, nagsulat, nagbigay ng inspirasyon. Ang kanyang legacy ay hindi ingay, kundi gawa. Nanay sa barangay. Tahimik na nagtrabaho, nag-ipon, nagpalaki ng anak. Ang legacy niya ay nakikita sa mga anak na nagtagumpay. Local leaders. Tahimik na nagtrabaho para sa komunidad, nagpatayo ng eskwela, nagbigay ng scholarship. Ang legacy nila ay nakikita sa mga batang nakapagtapos. Ang mga kwentong ito ay nagpapatunay. Ang buhay na may halimbawa ay mas malakas kaysa sa anumang salita. The psychology of role modeling. Sa psychology, may konsepto ng social learning theory. Ang tao ay natututo hindi lang sa salita, kundi sa obserbasyon. Kapag nakikita ng tao ang disiplina mo, natututo sila. Kapag nakikita ng tao ang humility mo, natututo sila. Kapag nakikita ng tao ang consistency mo, natututo sila. May isa pang konsepto, role modeling. Ang role model ay hindi kailangang magsalita. Ang kanyang buhay mismo ang nagsasalita. Kapag ang buhay mo ay may halimbawa, nagiging role model ka. At ang epekto ng role modeling ay mas malakas kaysa sa anumang lecture. Practical strategies to live a life of example. Narito ang ilang practical na paraan para mamuhay ng may halimbawa. Practice humility. Huwag ipagyabang ang panalo. Hayaan ang resulta ang magsalita. Be consistent. Ipakita ang disiplina araw-araw kahit walang audience. Share lessons, not bragging. Kapag magkukwento, piliin ang aral, hindi ang achievement. Invest in others. Tulungan ang iba na magtagumpay. Ang legacy ay mas malakas kapag collective. Live values. Ipakita ang honesty, responsibility, at compassion sa araw-araw. Filipino cultural lens. Pakikisama and bayanihan. Sa kultura ng Pilipino, mahalaga ang pakikisama at bayanihan.
Ang buhay na may halimbawa ay hindi lang personal, kundi collective. Kapag ipinapakita mo ang disiplina, nakakahawa ito. Kapag ipinapakita mo ang humility, nakakahawa ito. Kapag ipinapakita mo ang consistency, nakakahawa ito. Ang bayanihan ay halimbawa ng collective discipline. Kapag nagtutulungan ang komunidad, mas malakas ang epekto. Ang buhay na may halimbawa ay hindi lang tungkol sa sarili, kundi tungkol sa komunidad. Reflection. Life as testimony. Isipin mo ang buhay mo bilang testimony. Hindi mo kailangang magsalita. Ang gawa mo na mismo ang nagsasalita. Kapag tahimik kang nagsimula, nagdisiplina, naghanda, at hinarap ang pagsubok, ang panalo ay natural na magsasalita. At ang buhay mo ay nagiging halimbawa. Kapag ang buhay mo ay testimony, mas malakas ang impact. Hindi ito pansamantala. Hindi ito mawawala. Ang testimony ng buhay mo ay magiging inspirasyon sa iba, kahit wala ka na. Closing thought. Ang buhay na may halimbawa ay hindi tungkol sa ingay. Ito ay tungkol sa katahimikan, sa disiplina, sa humility, at sa legacy. Kapag ang buhay mo ay testimony, hindi mo na kailangang magsalita. Ang resulta na mismo ang magsasalita. Legacy of silence, echo of victory. Ito ang prinsipyo ng buhay na may halimbawa. At kapag dumating ang araw ng panalo, hindi mo na kailangang ipaliwanag. Ang buhay mo na mismo ang magsasalita. Kapag ang buhay mo ay may halimbawa, ang echo ng panalo mo ay maririnig ng susunod na henerasyon. At ito ang tunay na tagumpay. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo. Mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito. At para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.